Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po'y nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. At binabati natin ang ating mga nagsusubscribe at sumusulat dyan sa ating screen mula sa Athens, Greece, sa Marilao, Bulacan, sa Hong Kong, sa Karusukan, Singan, Pangasinan, sa Vancouver, Canada, sa Calasiao, Pangasinan, sa Dibilacan, Isabela, sa Las Rosas, Madrid, Spain, sa Sibuyan, Romblon, sa Melbourne, Australia, sa Lucena City, sa Dumarao, Capiz, Zamboanga del Sur, sa Salamot, Ifugao, sa Biliran, Leyte, sa Mexico, USA, sa Europe, sa Toronto, Canada, sa Balayan, Batangas, sa Lipa, Batangas, sa Paris, France, at sa Pennsylvania. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsusulat dyan sa ating comment section upang aming po makita ang inyo pong ninanais na panalangin kung meron man kayong gusto na ipanalangin. Sa programa ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mga makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin hindi lamang kaalaman kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit sa mga kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli si Pastor Marvin Diaz, Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Musta kayo, Pastor Marvin? Lubuti, Pastor Jules, Pastor Edmar. Ako ay nagagalak na makasama kayo at yung mga kapatid natin na faithful na sumasabaybay sa programa pong ito. Sana pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Eddie Mar? Maraming salamat, Pastor Judas. Muli po ay amin po kayong inaanyayahan na sa ating pong oras ng pag-aaral ay matunghayan at makita natin ang nakakatulong sa ating paglago, buhay espiritual sa ating Panginoon Jesus. Amen. Tayo ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 at ating pa rin pinapag-aralan ang una at pangalawang Korinto. Tunay na kamanghamanghang ating patuloy na paglalakbay sa mas manalim na pagkaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At upang tayo'y gabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna'y manalangin. Hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, amin pong itinatagubilin sa inyo ang oras ng pag-aaral na ito na sana'y makakatulong sa ikalalago ng pananampalataya at ang aming pong saloobin ay yamang nanggaling sa inyo at makita namin ang kahulugan ng mga bagay upang kami lalago sa pananampalataya. Salamat po sa aming pong patuloy na pag-aaral ay hiling po namin ng Banal na Espiritu ang siyang makasama namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa pangwalo na bahagi ng ating leksyon sa ating pinapag-aralan sa third quarter na ito. At ang pamagat ng ating pangwalo na leksyon ay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At ito yung panghuli, mga minamahal na mga kapatid, na kung saan ay ating pag-aaralan mula dito sa aklat ng unang Korinto, mga kapatid.
At malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto Kapitulo 15, ang talata ay 14 hanggang 17. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalatay wala ring kabuluhan. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalatay walang kabuluhan. Kayo'y nanatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kapatid, bago natin simulan ang ating paglalakbay sa ating pag-aaral, ay napakalaga na ating titignan ang katotohanan ito. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ang katiyakan ng ating pag-asa sa hinaharap at ang bukal ng ating tagumpay sa kasalukuyan. At para mas maunawaan natin ang lalim nito, tingnan natin ang background ng sulat ni Apostol Pablo. Isa sa pinakamalaking suliranin sa teolohiya o sa ating pananampalataya ng mga taga-Korinto noon ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Dahil sa impluwensya ng pilosopiyang Griego, nahihirapan ng ilang mananampalataya na tanggapin ang ideya na ang ating pisikal na katawan ay muling mabubuhay sa hinaharap. Maring tinatanggap naman nila na nabuhay muli si Kristo, pero kino-question nila kung ano ang pananampalataya mismo ay bubuhayin ding maguli. Kanya bilang tugon dito ay binihagi ni Pablo ang pinakamalawak na pinakakompletong pagtatalakay tungkol sa muling pagkabuhay sa buong bagong tipan. At manilaw niyang pinaputunayan na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang totoong pangyayari sa kasaysayan. Ang pundasyon ng mabuting balita, ang garantiya ng mga mananampalataya ay muling mabubuhay at ang pinakadakilang tagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. At upang maunawaan natin ang biblical na perspective sa ating leksyon, ay hihimayin natin ang 3 punto sa ating pag-aaral. Una, confirmed by witness. Pangalawa, conquering death. At pangatlo, clothed with immortality. Kung inyong mapapansin mga kapatid, mula pa sa una na leksyon hanggang sa pang-8 na leksyon ay lahat ay letter C. Meron lang isa na hindi letter C na ating nakita, pero lahat ay letter C. Ngayon ay ating titingnan ang unang punto, confirmed by witness. At pagkatapos nating makitang background, papasok na tayo dito sa napakalagang katotohanan ng ating pag-aaral. Ang muling pagkabuhay ni Kristo hindi isang katang-isip lang, kundi isang historical reality, isang totoong pangyayari sa kasaysayan na pinatunayan mismo ng mga nakakita o eyewitnesses testimonies. At upang lumalim ang ating pagkaunawa dito ay ating tatalakayin ng mga 3 katanungan. Una, paano nga ba pinapatunayan ng muling pagkabuhay ang katotohanan ng mabuting balita o ebanghelyo? Pangalawa, bakit natin sinasabi na ang muling pagkabuhay ay isang totoong pangyayari sa kasaysayan sa halip na isang simbolo lamang? At pangatlo, anong papel o kahalagahan ang ginagampanan ng muling pagkabuhay sa pananampalataya nating mga Kristiyano? Pastor Marvin, ating tatalakayin ang 3 bagay na ito. Pag tingnan natin yung resurrection, ito yung foundation ng pananampalataya ng isang Kristiyano. At hindi lang yung foundation, ito ay assurance of the future hope. At ito din ay it's a source of present reality na kinakailangan natin ay magwagi sa araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Nung tinitingnan ko ito, Pastor Jules,
Bible studyan kaya ni Pablo ang taga-Corinto. O wala pang Bible noon. Kasi tinatanong nila yung validity ng resurrection. Jesus. Kasi hanggang ngayon, pati ngayon, ay bakit mahalaga itong resurrection? Kasi minsan may mga pananiwala na pag namatay yung tao, period na. Mayroon ding naniniwala na pag namatay yung tao, nag-re-reincarnate. Nagtra-transfer siya sa lamok. Kaya wag mong patayin, baka ninuno mo yun. Ang lamok. Nagta-transfer doon sa mga hayop, yung baka, kaya holy cow. Di ba? Mga ganun ba? Mayroon ding iba na pag namatay yung minamahal sa buhay, sabi nyo, siguro ngayon pinagmamasdan tayo. Pinagmamasdan. Sa langit. Pag yung kunyari ang namatay ay lalaki, tapos nag-asawa uli yung asawa niyang babae, ay pinagmamasdan niya, masaya ba yung masaya ba yung Iba na katabi niya sa higaan. masama yung Masamang loob. Di ba? Hindi masaya sa langit. Pinagmamasdan mga saan galing mga kaisipan, mga hindi lang kasi yung mga turo. Pero titignan natin ngayon yung Bible. Ito ang sabi doon sa 1 Corinthians 15, 1-4. Ngayoy pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinatilihan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong ingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Yan. Yung sa verse 5, Pastor Jules, Pastor Dimar, ito yung eyewitnesses. Kaya yung outline natin na una ay confirmed by the eyewitnesses. Sinong nakakita? Si Sipas. Sino ba si Sipas? Si Pedro. Si Pedro. And by the 12, sabi na, at yung mga alagad. Ito yung confirmation. Sabi ko kanina, nag-Bible study ba si Pablo doon sa Corinto? Pero nag-Bible study siya eh. Kasi tingnan doon sa verse 1, I preach to you. Yung pala. I preach to you, which you receive. Yung Bible study. Tinanggap nila yung pangaral. Tinanggap nila yung pangaral. Ano yung pangaral na yon? Punta natin doon sa verse 3. Ito, yung resurrection, ay the resurrection of Christ is the foundation of the gospel. Bakit foundation of the gospel? Kasi yung tanong kanina, ang tanong ay, how does the resurrection validate the gospel? Paano nababalidate yung gospel doon? Kaya tignan po natin yung verse 3, nandyan, inilahad niya na very clear yung mga pangyayari. Ang sabi doon sa verse 3, Christ died for our sins according to the scripture. He was buried and he rose again on the third day. Nandun inilagay ni Pablo. Maliwanag na Bible study niya. Bakit nakalimutan niyo na ba? Na ito ang nangyari. So, iyon ay nireaffirm ni Pablo doon sa kanila that ang Panginoon namatay, anong doon sa ating mga sa ating mga kasalanan at inilibing. At hindi lang yun, ano nangyari? On the third day. On the third day. Kaya,
si Pablo, yung kanyang theology ay malalim. Kaya ang sabi niya doon sa verse 17, anong sabi niya doon sa verse 17? At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung si Kristo pala ay hindi siya nabuhay, walang silbi ang pananampalataya. Kahit ngayon din sa atin, kung si Kristo ay hindi natin sinasampalatayan na siya ay muling nabuhay, yung pananampalataya natin is useless. Kaya ang sasabihin mo pa rin, pinagmamasdan tayo sa langit. Ganun pa rin. Pero yung resurrection ng Panginoon, yun yung foundation ng gospel. Okay. At hindi lang yon, garantiya na pag tayo namatay, mayroon siyang resurrection. Yun yung cash advance deposit. Para sa mga mananampalataya na mamatay, na mayroon pananampalataya sa Kanya, muli silang mabubuhay. Amen. Pastor Nedimar. Nakita ko dito sa ating lesson, ba't kailangan i-validate kasi? Kasi parang doon sa lesson, nakita ko ito, doon sa mga karanasan sa Korinto, may pag-aalinlangan. Kasi kailangan patunayan pa ito ng mga nakasaksi doon sa pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. Kaya doon pa lamang ay sabi ni Pastor Marvin kanina, yung ebanghelyo, yung gospel, yun na yung patutuo na si Kristo na buhay. Kaya lang siyempre, kailangan ng witness, yung saksi, kasi ito yung talagang magdidiin ng mas malalim na kahulugan ng ebanghelyo. And honestly, kasi ito yung ating, yung ating nakita dito. Doon sa pangangaral ni Pablo, talagang nakita na natin na ipinagdidiinan niya na doon sa pagsasaysay niya, si Kristo namatay, nabuhay. Hindi ito parang kwentong, tawag natin kwentong kutsero. Kasi makatotohanan lahat at pinatutuhanan ito ng mga nakasaksi doon sa mga pangyayari. Pangalawa dito, tingnan natin yung historical basis nito doon sa libingan. Ito'y nagpapatunay na talagang nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Kasi kung hindi pa nabuhay, at andun pa dapat sa libingan. Kaya basically, yun pa lamang ay malaking patutuunan na talagang nabuhay ang ating Panginoon Hesus. Ito yung tinatawag na confirmation. Ito talagang pinatutuhanan lahat ng mga bagay-bagay. Una, yung saksi, yung nakasaksi. Pangalawa, yung kwento, historical basis. Kaya kung titingnan natin, para bagang meron pa ring pag-alinlangan. Nandun na yung nakasaksi, nandun na yung libingan na wala ng laman, may pag-aalinlangan pa rin. Bakit kailangan natin ipagdiinan ito? Mga kapatid, resurrection of Jesus is always the factor of what we call saving grace. Kaya malalim po na ugnayan nito na kung titingnan natin, kasi tingnan natin, balikan natin yung talata kanina, verses 3 and 4, Pastor. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito na, pinatutuhanan na ito. Ngayon, kung hindi pa natin ito sukat malaman, ang banal na kasulatan mismo na ang nagsasabi sa atin yung mga pangyayari at nangyari na. Kapatid, bagaman mayroong pag-aalinlangan, pero ang kwento dun sa pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus ay pinatutuhanan ng mga nakakita, ng kwento ng historical basis, yung sa libingan, at higit sa lahat, ito yung kaparaanan upang ikaw at ako't maligtas. Kaya yung mga ibang nag-aaral ng Biblia, mayroon silang tawag na quote-unquote empty tomb. Oo. Diba? Empty tomb. Kaya kinakailangan yun eh. The empty tomb, nagpapatunay
ng ating Panginoon was resurrected. Kasi ilan doon sa taga-Corinthians ay hindi sila naniniwala doon sa resurrection. Kasi because of reason. Di ba? Ganun din eh. May mga kahit ganun, may mga tao rin na ngayon Kahit sa panahon natin. sa panahon natin, mga kamag-anak ng mga Greek philosophers. Mga kamag-anak ko sila. Noong panahon ng... Napabilang na silang kamag-anak. Ay, kasi hindi naniniwala sa resurrection. Ang masahol dito, hindi nga naniniwala sa resurrection, ay mayroon pang immortality of the soul. Kaya yung second coming ng Panginoon, parang useless. Kasi pag namatay ka, diretso ka sa langit. Paano yun? Walang Ay, saysay. dapat, Kaganon. wala yung resurrection. Pag namatay ka, diretso ka sa langit. Ibig sabihin noon, walang resurrection. Di mamatay ka na lang para dumiretso ka sa langit. Yawan lang tindiretso sa langit. Di useless yung resurrection. Pero dahil ang Panginoon ay nabuhay, yung pananampalataya natin ay may kabuluhan. Dahil siya ay nabuhay. Kaya ang kanya doon, Pastor Julius, Pastor Edimar, yun, may kabuluhan na. Yan sabi ni Pastor Julius, may kabuluhan na yung pananampalataya na yung mga maniniwala sa ating Panginoong Hesus ay, bagamat nandyan pa, nandun sa sementeryo, nasa urn, nasa loob ng pating, di ba, kung nasaan sila. Pero pag may pananampalataya yan, pag may pananampalataya, namatay man sila, then there is resurrection. Kasi ang ating Panginoong Hesus, pinatunayan niya na mayroong resurrection. Sa ancient court pala, na basa ko dito na kailangan ng testimonies ng 2 hanggang 3 para paniwalaan yung sinasabi. Sabi mo kanina, magaling si Apostol Pablo. Kasi nag-roll call siya ng mga eyewitnesses na binanggit niya rito sa ating binabasa mula talatang 5 hanggang talatang 8 ay merong 6 na binabanggit dito na eyewitnesses. Ang panghuling, sabi niya, ako mismo. Dahil nakita ko siya sa road of Damascus. Ito yung sabi niya sa verse 8, kung ating babasahin. At sa huli-hulihan, tulad sa isang pinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Okay. So, kahit si Apostol Pablo ay naging eyewitness siya ng ating Panginoon ay talagang nabuhay mula sa tomb. Kanya ang bottom line nito, ang resurrection is not a fairy tale. Hindi yung kwento lamang na pinag-uusapan ng mga sinasabi natin na mga kwento ng mga bata, kundi ito'y historical event na naka-angkor doon sa may mga real dates nating makikita. Yung empty tomb, yung transformation ng isang skeptic na kagaya ni Apostol Pablo at 100 ng eyewitnesses, ito yung nagpapatunay. It confirmed that there is really a resurrection. Dahil ang ating Panginoon mismo ang nakita na nabuhay mula sa mga patay. Kaya tayo'y dadako na sa pangalawang punto, conquering death. Ito yung kasaysayan na kung saan ay ating makikita na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Dahil ang muling pagkabuhay ni Kristo ang garantiya na tayong mga nagmamay-ari sa Kanya ay muling bubuhayin ding balang araw. Tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay may pag-asa na tayo mabubuhay din kahit na tayo tutungo sa kamatayan. So, alamin natin yung mga tanong na kung saan ay dapat nating masagot upang mas lalo pa na maunawaan natin ang ating pangalawang punto. Una, bakit nga ba kinakabit o inuugnay ni Pablo ang muling pagkabuhay ni Kristo sa muling pagkabuhay ng mga mananampalataya? Pangalawa,
ano ang magiging epekto o kahinatnan kung sakaling walang pagkabuhay muli? At ang pangatlo, ano ang ibig sabihin ng salitang unang bunga o first fruits patungkol kay Kristo? Pastor Marvin. Pag titingnan natin ito, Pastor Jules at Pastor Edemar, maganda na itong resurrection, natapos natin na nakita na may confirmation, may mga eyewitnesses. Now, ang shift naman ngayon, may shift eh. Ano yung shift? Yung shift ay sinasabihin ng Corinthian Church. Yung mga mananampalataya ngayon na there must be a victory over death, kaya conquering death eh. Ito ang sabi doon sa verse 12, 13, and 14. Kung si Kristo nga ay pinangangaral na siya ay muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ang aming mga pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Yun yung very touching praise doon. Pero tingnan natin, ang sabi doon, kung si Kristo ay hindi namuhay muli, parang sinasabi ni Pablo, kayo ba nakita nyo yung resurrection? Kasi sabi doon, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Bakit? Nandun ba kayo na eyewitness? Ako nga mismo, nakausap ko, sabi ko, sa Road of Damascus. Nakita ko doon sa Road of Damascus. Then, later on, ang sabi niya, but if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Pero, nasaan si Kristo ngayon? Yun ang sinasabi nila sa kanila. And if Christ is not risen, yung pangangaral natin, walang silbi. At ang inyong pananampalataya, wala ding silbi. Kaya pag titignan natin ito, yung resurrection is the demonstration of God's victory over death. At hindi lang yon, ay yung resurrection, ito yung inauguration ng final defeat of the enemy. Kasi ang kaway, si Satanas, hindi naman nabibigay ang resurrection. Pagkatapos noon, pag si Kristo ay nabuhay, then siya yung first fruit. Kasi yung tanong natin doon, yung first fruit. Ano ba ang relation doon sa first fruit kay Christ? Now, tingnan natin dito sa verse 22 and 23. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanilang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ito, gumawa ito ng analogy si Pablo Yung Adam, first Adam and second Adam. Yung first Adam, lahat nangamatay. Yung second Adam, na si Kristo ay nabuhay. Yun yung first fruits. Then, ikinonect ni Pablo, ito yung first fruits. Kayo na susunod sa kanya, pag nabuhay itong first fruits, kinakailangan din yung mga sumunod, mabubuhay din. Kaya, yun yung tinatawang blessed hope. Amen. Yeah. Pastor, Nais kong susugan yung sinasabi ni Pastor Marvin kanina. Na ito yung nakapattern na kasi, kung titignan natin, yung pagkamatay at pagkabuhay, ito'y patotoo doon sa ating pong tinitindigan na aral mula sa banal na kasulatan. Kasi ito'y nagpapatotoo na si Kristo
namatay nga at nabuhay. Mm-mm. Kaya kung titignan natin sa verse 16, doon sa ating talata, sa unang Korinto, Kapitulo 15, maliwanag po ang pagkakasabi dito. 15 verse 16. 16. Sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ito yung tinatawag ng conquering death kasi ito natalo na nga eh. Mhm. Ang kamatayan sa pagkabuhay ni Kristo, kung hindi mabubuhay ang mga namatay, hindi rin sana nabuhay si Kristo. Kaya maliwanag yung pagkakasabi because Christ alone, yung pagkabuhay ni Kristo, ay ito yung patutuo na ang Ebanghelyo ay may kabuluhan at may kahulugan. Mm-mm. Now, if the resurrection, sabihin natin, pagka hindi nabuhay muli si Kristo, walang kabuluhan, wala ding saysay ang Ebanghelyo. Gospel is meaningless. Ang Ebanghelyo ay walang saysay at walang kabuluhan kapag hindi nabuhay ating Panginoon Jesus. Kaya nga, ito yung napakainam eh. This is the hope of all the believing people. Ito yung talagang dakilang pag-asa sa lahat ng mga mananampalataya sapagkat ito'y nagpapatutuo na talagang natalo na ang kamatayan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus at nabuhay siya, nagpapatutuo. Probably, sabi ng iba, ang kasalanan ay maging mananatiling kasalanan kung hindi nabuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bilang sa mananampalataya, let's talk about reality. Mm-mm. Ano ba? Oo. Kasi mayroong historical Jesus, Mm-mm. then the reality of the resurrection. Mm-mm. Now, on the level now, sa panahon na natin ngayon, alam natin na Jesus was resurrected. Then ang titingnan natin doon sa ating personal life in our journey, how do we face death? Siguro tayong nabubuhay ngayon, alam natin na mamamatay tayo. Yun lang, hindi mo alam kung kailan. Actually, Pastor, ito yung may nabasa ako kasi na quotation, sabi, death is a grim adversary that everyone fears. Kahit ngayon, yung mga nanampalataya na may muling pagkabuhay, takot pa rin na mamatay. Na kahit na, yun ngang karanasan ko na sinasabi ko, na gusto ko nang sumama sa iyo, kung hindi na niya bitawan yung kabaong, nung asawa niya, kinuha niya, tinulak sa loob ng Nitso. Nitso, lumabas. Bakit ba ko tinulak? Sabi mo gusto mo nang sumunod, ba ayaw mo naman. Yun pa rin ang katotohanan eh. Kanya kahit na nasabi nating naniniwala tayo sa pagkabuhay, meron pa rin ganon, Pastor. Kaya ang yun, ang reality doon ay inevitable. Paano ba yung lumang Tagalog ng inevitable? Para bang hamong maliklikan. Di mo talaga maiwasan yan eh. Iwasan. One of these days, we will face death. Mm. Hindi mo maiwasan yon. Then bilang isang mananampalataya, ay how do we face the reality of death? Bagaman natatakot, pag natatakot, siguro hindi siya nakahanda. Kasi may mga Ikaw mismo, no, ikaw ay muntik nang mamatay. nung death. munti ako mamatay, nung binaril ako, Mm. alam mo ang panalangin ko doon, kasi may nagtanong na pastor, ang tanong, ano yung huling panalangin mo? Pati yung huling panalangin ay tinatanong. Hindi ko siya sinagot. Ang sabi niya, gusto mo ay i-guess ko yung panalangin mo. Ayan ako, sabi ko, siguro ang panalangin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Siguro, sabi niya, yun ang panalangin mo. Pero sabi ko, hindi yun ang panalangin ko. Sabi ko, ang panalangin ko ganito. Sabi ko, Panginoon, willing akong ibigay ang aking buhay sa iyo. Pero, sabi ko, siguraduhin mo na when the resurrection will come, I will be
resurrected. Pag ako'y namatay, Mm-mm. eh hindi ako namatay. Kaya siguro, hindi sigurado. Hindi ko pala kahanda nun. Hindi sigurado ang Panginoon. Ay, wala. Nung panahon yun. Di ba? Pero yun yung reality na when we face death, it should be, our faith should be built on the promises of God. Iba kasi yung pagkamatay na mayroong pag-asa. Mm-mm. Iiyak ka man, kasi part yun eh. Iiyak ka yan. But beyond those tears and fears, mayroong siyang pag-asa. Dapat ganun sana yung perspective. Di ba nakakita na ba kayo ng doon sa necrological service ay nagtatawanan sila. Wala. Wala pa. Wala pa, no? Pero meron akong nilibing na nagtatawanan sila. Para bang walang namatay. Nandun yung father nila na namatay. Pero walang nag-iyakan. Sabi ko, then later on, mayroon pala, sabi nung ama, na pag ako'y namatay, huwag kayong iyak. Kasi ito, temporary lang ito. Then later on, we will see each other again when Jesus will come. Amen. Yeah. Ito yung life application nito eh. Bilang isang mananampalataya. Kasi minsan, ayaw nating pinag-uusapan yung Reality ng reality ng kamay. Kasi natatakot tayo mamatay. Pero bilang isang mananampalataya, bilang isang taong buhay, hindi natin maiwasan dito. Someday, we will come face to face with death. That when that time will come, hindi lang yung panahon na yon, but from now on, yung ating pag-asa dapat nabibuild doon sa promises ng ating Panginoong Hesus. Ako naman, Pastor Marvin at Pastor Adimar, natatakot ako mamatay kasi gusto pa ng aking asawa mag-asawa kapag ako mamatay. Sabi ko sa kanya, ba't ka pa mag-asawa? Siyempre bata pa ako eh. Parang imagine ko, iba na yung katabi niya sa higaan. Pero nakita ko rito, may nakita kong magandang aral dito na ginamit ni Apostol Pablo sa agricultural metaphor eh. Yung first fruit. Sa ancient Israel pala ay sineselebrate nila yung first fruit ng crop nila. Kasi ito yung proof na yung soil ay fertile. Kanya kahit na magtanim sila ay may maaani sa hinaharap. Ito yung guarantee na dahil si Jesus ay first fruit na nabuhay siya, ay ang garansya naman tayo rin ay mabubuhay dahil ang Panginoon ay nabuhay. So Jesus is the first fruit, the first crop out of the grave. Ito yung katotohanan. Kanya hindi natin ma-separate yung Jesus pass sa atin kasi kailangan si Kristo na nagpapatunay sa ating future hope ang ating Panginoong Hesus. Napakaganda yung ating pinapag-aralan mga kapatid. Tayo tutungo na sa panghuli na punto, clothed with immortality. At para sa ating huling punto, tingnan natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa ating buhay ngayon. At ang muling pagkabuhay ay nagbabago sa atin at nagtitiyak ng ating huling tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. At paano nga ba ito nagiging totoo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Alamin natin ito sa pamamagitan ng tatlong muling tanong natin pong sasagutin. Una, paano nilalarawan ni Pablo ang magiging katawan natin sa muling pagkabuhay? Yung resurrection body. Pangalawa, ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo? At ang pangatlo, paano dapat binabago ng pag-asa sa muling pagkabuhay ang ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano? Nahin natin si Pastor Marvin muli. Maganda yung tanong na pag titingnan natin, ay, paano nilarawan ni Pablo yung resurrection of the body. Now, ito ang sabi doon sa 1 Corinthians 15, 51 to 54. Okay.
Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay magbihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabibihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayaring wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ito yung description na yung sa first and second question na binigay ni Pastor Jules. Kaya ang sabi doon, sasabihin ko sa iyo ang isang hiwaga. Ano yung hiwaga na yon? Ha? Na ang sabi doon, we shall not all sleep. Ang kamatayan sa ating mga kapatid at bago mag-tune in dito, ang kamatayan ay naintulad lang sa pagtulog. Kaya minsan pag may namatay, parang bang natatakot sila muling bumabalik. Ganun ba yun? Pero pag ang kamatayan ay pagtulog lang, minsan pag masarap ang tulog mo, hindi mo na mamalayan yung paglipas ng mga oras, di ba? Pero paano nilarawan ni Pablo yung ito? Ang sabi dito, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be erased incorruptible. Ayan. Ito yung pagbabago eh. Yung mga namatay, babangon muli. It will be raised. Hindi niya sinabi nga yung mamatay, manggagaling sa langit at bababa. Yung sa immortality of the soul. Sila Hindi. Nandyan yun. Kung saan sila inilibing, doon din sila babangon. Anong maririnig nila? Ang sabi doon ay when the trumpet will sound. Ang lakas naman ng trumpeta ito. Iyong patay ay maririnig niya. Yung patay maririnig niya, hindi lang niya maririnig. Babangon pa. Di ba? O kaya pagtitignan natin. Pero ito mga namatay ito ay yung baon-baon nila yung pag-asa nung sila'y namatay. Kasi ang taong napatawad ang kasalanan, bago yung namatay, hindi pwedeng hawakan ng kamatayan. Babangon at babangon yan. Kaya dito ang sabi doon, it will be raised incorruptible. Yung salitang incorruptible, yan ay mababago. Mababago yan. Dahil ang kuribot-bot, taanan ng kuribot-bot. Yung bang, ano ba yung kutis natin na nagre-wrinkle. Kaya ko ngayon, maraming wrinkle. Mababago. Kumukulubot. Pakita. Ang sabi doon, we will be changed. Tayo mababago. Then, bakit? For this incorruptible must put out incorruptible. This mortal must be put on immortality. Para yung sa ibang salin, yung katawan natin na namamatay, ay mabibihisan Walang kamatayan. ng katawan na walang kamatayan. Ito yung sinasabing glorified body. Ito yung sinasabing glorified body. Ito yung kagandahan ng isang mananampalataya na bilang isang Kristiyano. Ito kasi yung pangatlo na outline natin, clothed with immortality. Na itong katawan ito, sabihin natin katawang lupa, namamatay, pero God will change it into immortality. Dapat ito sana yung nagbibigay sa atin ng inspiration bilang isang mananampalataya na someday, if we will die and be resurrected again,
itong katawan natin ito mababago. Mm-mm. At hindi lang 'yon ay ano pa ang mangyayari. Ang tanong ay how do we prepare? Mm-mm. Hindi yung prepare na mamatay. But ang titignan natin, how do we prepare for the coming of our Lord Jesus Christ? Kasi yun ang pag-asa eh. Mm-mm. The coming of our Lord Jesus Christ ay yun yung event na kung saan mariresurrect. Mm-mm. Because without the second coming of Christ, there's no resurrection. Mm-mm. Right? But because of the second coming of Christ, mayroong pagkabuhay muli. Dapat yun yung pag-asa na tinitingnan ng bawat isa sa atin. Okay, thank you. Na magaganda po yung ating pong pinapag-aralan sapagkat ito'y pinapatutuo at pinapatunayan yung kasing ating katawan, itong katawan natin ay merong katangian na yung nasasaktan, namamatay, naagnas. Kanya nga, ito po yung babaguhin ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus pagka siya'y darating muli. Mm-mm. Kaya mainam po na ipinagdidiinan natin na doon sa talata na ating nabasa na sa 52 and 53 ay talagang pinapatunayan nito yung kalagayan ng katawang ito, nasisira ito at may darating ang pagkakataon na babaguhin. Kaya nga it will be changed. Ang mainam dyan kisang-kisap mata lang eh. Kung ngayon, ang hirap baguhin ang katawan natin. Tama? So, kung gusto natin baguhin ang ating katangian, mahirap baguhin. Pero, pag darating ang ating Panginoong Hesus, isang-isap mata lang babaguhin ito. Yung katangian nitong katawan natin ay nasisira, namamatay. Bago na ito dun sa katangian na hindi na nasisira, hindi na namamatay, hindi na maagnas. Kanya nga ito yung dakilang pag-asang pinanghahawakan ng lahat ng mananampalataya. Kapatid, sana'y makita natin ito na ito yung napakagandang panukala ng Diyos upang matutunan at makita natin yung kagandahan ng panukala ng Diyos sa ating mga buhay. Okay. So, Kaya ito yung kainaman ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo, mayroon siyang sinabi dito, sabi doon sa 56, "Oh death, where is your sting?" Saan yung venom mo? It is swallowed by victory, but thanks be to God, to our Lord Jesus Christ. Pero binigyan niya ng warning binigyan niya ng prescription. Alam natin na may resurrection. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong nag-away-away, lahat naman kayo mamamatay. Bali kahit mamatay kayo, sabi ni Pablo, pag mayroon kayong pananampalataya sa Panginoon, mabubuhay muli kayo. Yun yung gist nito. Tapos ang sabi ni Pablo, paano niya binigyan ng encouragement ang taga-iglesia ng Corinto? Kasi yung susunod na pag-aral na natin, 2 Corinthians niya eh. Paano niya binigyan ng concluding remarks? Verse 58, dito sa 15, Pastor Julius. kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Iyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Anong sabi doon? Be steadfast. Ano yung term niya sa Tagalog? Doon sa be steadfast. Magsitatag. Magsitatag. Huwag makilos. Dapat maging matatag pala tayo sa pananampalataya. Huwag makilos, will not be swayed away sa ating pananampalataya. At Laging sumasagana. laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Instead na mag-away-away kayo, magpataasan kayo, sumagana kayo sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi ni Pablo, your labor is not in vain Amen. in the Lord. Okay. Napakaganda po yung ating pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. At
bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, tandaan po natin ito, ang muling pagkabuhay ay hindi lang basta isang doktrina na dapat nating paniwalaan. Ito ay isang pag-asa na dapat nating yakapin at isang kapangyarihan na dapat nating maranasan sa buhay natin araw-araw. Dahil buhay si Kristo, ligtas at matatag ang ating pananampalataya. May katiyakan ang ating inaharap at may saysay at kabuluhan ang lahat ng ating pagpapagal para sa Kanya. Kaya kapatid, habang tinatapos natin ang programang ito, inahamon kita, buhay ba sa iyo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ngayon? Huwag kang panghinaan ng loob dahil ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay na natin. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos ay pakinggan muna natin ang isang awitin at pagkatapos ay lingin natin si Pastor Marvin sa panghuling panalangin. Ang Diyos sana kusang nanaog pagkat tayo'y Kanyang mahal.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pag-asa na binigay niyo sa amin na ang resurrection ng aming Panginoong Hesus, ito ay guarantee sa amin ding resurrection. Kaya Panginoon, panalangin po namin na kayo sana ang magwagi sa aming buhay. Amen. That when the time that we will face death, baon-baon po sana namin ang pananampalataya na kami ay mariresurrect pagdating po ninyo. Maraming pong salamat sa pag-asa na binigay niyo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, salamat sa pakikibahagi at pakikisama sa ating pag-aaral ng mga ginitong salita ng ating Panginoong Diyos. At hinihikayat namin kayo muli sa isa na namang edisyon sa ating programa, ang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.